Good morning, Radyo natin. Our town, our radio, Radyo natin. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any comments, views, or opinions expressed during this program. Paminaw kamo sa tulunghaan sa kahanginan. Hatod kaninyo sa Department of Education, Alternative Learning System dinhi sa Division of Bukidnon. Inabagan sa atong lokal nga pangagamhanan sa Manolo Portage. Pinanguluan sa atong halangdong Mayor Honorable Clive Quino ug sa Vice Mayor pinaagi ni Honorable Miguel Dimata. Uban usab sa mga miyembro sa Sangguniang Bayan o sa kini ka radio-based instruction sa Alternative Learning System Continuing Education Program Accreditation and Equivalency. Kini nga programa naghatag og libreng edukasyon para sa mga out-of-school youth o adult nga makahuman sa basic education. Kini usab nagahatag og kaygayonan alang niadtong mga idaran nga buot mobalik pag-eskwela sa elementarya ug junior high school. Kini nga klase pagahimo dinhi sa Radyo Natin 100.9 FM Manolo Portage, Bukidnon. Busa paminaw kamo sa programang Tulunghaan sa Kahanginan, a radio-based instruction sa Alternative Learning System Manolo Portage. Tulunghaan sa Kahanginan, edukasyon para sa tanan. Good morning, Manolo Portage. Welcome sa atong programang ALS, School on Air DepEd Program, the official radio program of DepEd Bukidnon, ALS, Manolo Portage District. I hope nga nakatsuni na ang ato mga learners karong adlaw kini sa November 24. Thanks God. Atong oras mga ikigsunan, alas 8:30 sa kabuntagon. Kini sa Radyo Natin 100.9 FM. Good morning sa tanan 22 ka barangay aning lungsod sa Manolo Portage. Uban sa atong mga barangay captains ug sa mga councils. Uban pa sa atong mga iski chairman ug iski councils. Labi na sa ato ang maabtikon nga amahan sa atong lungsod, Honorable Clive D. Quino, sayang Vice Mayor Miguel Dimata. Sa tanan po nato nga mga sanggunian bayan members sa tanan local government unit sa tibok Manolo Portage, good morning. Sa ato pong School Division Superintendent Dr. Randolph B. Tortola, sa atong Chief of SGOD Dr. Artemio Reyes Adahar, sa tanan Division and District Personnels, maayong buntag. Sa ato pong mga ALS EPS, Sir Gigi, Sir Rolly, Sir John Ray, Ma'am Marlene, and Ma'am Cheryl Jane. Sa atong mga Manolo Portage Public School District Supervisors, Manolo Portage 1, Ma'am Jocelyn L. Flores, Sir Robert Pahoyong, Manolo Portage 2, Manolo Portage 3, Ma'am Margie Sanduan, and Manolo Portage 4, Ma'am Lotes N. Flores. Sa atong mga school heads, Dalsis, kauban ako nga mga mobile teachers sa tibok Bukidnon, mga instructional managers, all ALS implementers, teachers, parents, sa ato ang mga frontliners, sa tanan niya naminaw ng mga ALS learners, mga sulod ko halumad, mga angaray daw gali, halan tagpaliliman iman na sasalom, mayad, sasalom, tayo niwalan. Ano yan napunta sa ato ang programa sa kahanginan. Sa dili pa ko magsugod, i-greet lang na ako ang superwoman sa among balay, no? Kay iyahag yung adlaw nga natawhan karon, walay laing pinakagwapa. Ang ako yung mama, Susana Gunhay Dumaog. Happy birthday, mother.
Dungan din ni sila og birthday sa ako ang ikaduha nga inahan diri sa Manolo Fortits, Auntie Pearly Abargas. Happy birthday, Auntie. Birthday po sa akong kauban nga teacher sa Bagalangit sa una, Ma'am Maipel Linggian. Happy birthday, ma'am. Og sa tanan nag-birthday karon, happy birthday Sir Rinjoy Ogsalan, Alvin Lister Migrinio yesterday. Even pa man sa ato ang DIC sa Manolo Fortits Corno, Ma'am Lotes, is coming November 30. Advance, ma'am, kay advance na akong greetings kay basin dili ko maka-radyo natin na nga time. Happy birthday, happy birthday. Okay, andam na ba ang tanan? Ready na ang inyong ballpen and notebook para sa ato ang topic karong kabuntagon, Module 4, Learning Activity Sheets number 5, 6, 7, 8, and 9. Ubay-ubay ganyan ato ang mga hisgutanan. So, stay tuned. Sa mga nag-Facebook karon, nagyapon tayo Facebook Live via live streaming sa akong account, Anthony Edmund Gunhay Dumaog. Thank you for watching. The last time, nag-discuss si Sir Nick sa ato ang Module 4, all about work habits and conducts. So, padayon. Review ta kadjot. Learning activity sheet number 1, ang inyong reflection about work habits and conducts. Last number 2, information to find work. Asa ta mangita og information kung gusto ta mangita og trabaho. Last number 3, filling up or filling in a biodata. So, mo to inyong gi-fill outan ang inyong biodata. Kung magtrabaho ta, we need biodata. And number 4, writing an application letter. Nagsulat din mo application letter para sa inyong ga-applyan ng trabaho. That was the topic nga gi-discuss ni Sir Nicholas Butaya. My question for this morning is, do you have an experiences in seeking job? Ang uban na trabaho, ang uban wala pa kay lisod gyud mangitag trabaho karong panahon na because of pandemic. But anyways, kung wala pa may trabaho, padayon lang gyapon habang may buhay, may pag-asa. Sometimes, struggle kita og pangita og trabaho. Bisan asa na lang ta maabot. We seek job opportunities dito sa lahi-lahi nga mga lugar. This morning, you will be guided on how to seek job. You seek job in internet, sa imong mga kauban, sa mga newspapers, and others. Start. Last number 5. All about job interview. Learning objective, recognize typical question asked during a job interview. So, I know nga naka-experience yun ang tanan ani no. Pag abot gani, we got the interview. Kulbaan na dayon sa tanan kay interview na good na. So, diha gyud i-judge kung you deserve nga madawat ani nga trabaho or dili. This morning, tan-aw na to kung unsaon pag-interview. Unsaon na to pagtubag sa mga interview. A job interview is an opportunity for the employer to find out more about you, your education,
work background, interest, personality, and for you to find out more about the employer, business, company, organization, and the specific job to which you are applying. So matod pa, para mailhan ka sa employer nimo, kinahanglan nga mag-interview. This is the first step that they need to do para maila-ila gyud ang mag-apply sa ilahang kompanya. So, tanan-tanan all about you, your background, your education, your interests, even your personal nga mga information is being asked. Usually, there are three main parts of the interview. The first is the opening. Opening has greetings, introductions, interviewer states purpose of interview. Of course, kung ga-interviewhon, kinahanglan gyud nato maging mag-greet, no? Nga para pod ma-impress ang mag-interview sa ato. Ingon pa nila is that you need to sell yourself. Ibaligya imong kaugalingon dito sa mag-interview sa imuha. And that would be your introduction. Number 2 is the body. Interviewer asks questions. Supposing these are the question, try to answer them in a space provided. So this is your first activity. First is that, tell me about yourself. Second, what qualities and skills do you have that will help you perform this job? No? Una is istorya imong kaugalingon, all about yourself. And ang atong ikaduha is your qualities. Unsa man ang imuhang abilities or mga skills nga makatabang nga madawat ka diri sa kumpanya. Do you have skills about, example, mag-apply ta diri sa radyo natin, mag-apply kag DJ. Naa ba kay experience nga past experiences about mag-radio, mag-DJ, di ba? Sa ato ang mga Prince Mall, mag-apply ka. Do you have any experiences nga tinda or nag-apply sa mga dagko nga mga tindahan? Right? So, mo to ang what previous experiences do you have that are related to the position. Next, describe the responsibilities you had in your previous job. I-describe din to nimo ang mga past experience nimo sa imong gitrabahuan. Kay dito man sila mag-base kung unsa ka effective and efficient worker or employer. Next question is, are you familiar with this company? Kinahanglan familiar po ta sa atong ga-applyan. Base niya nag-apply tag sales lady. Unya dito ta nakapaingon sa habang dili tindahan atong napaingnan, dito nung ta nakapaingon dito sa magtahi, no? Dito man ta nakapaingon sa mga lahi nga mga companies. Kinahanglan nga familiar ta sa ato ang ga-applyan nga trabaho. Example, Rebesco. Kung unsa ang nasa Rebesco, familiar yun ka dito, no? Next question. Why did you learn about this company? Nganong nabalaan nimo? Is there anybody nga nag-istorya sa imo about this company? Ano lang, ngano? Dapat well-informed pud ka sa company nga imong ga-applyan. Next, why do you want this job? Anong gusto nimo? Of course, gusto nako kay your reason, your answer. Kay financially, okay,
Those are some reasons, answers lang. What are your strengths and weaknesses? So appeal pa gyud diri sa atong pag-interview, no? Unsa ang imong mga strength? Asa ka master, asa ka more effective, og asa ang imuhang strength ba kibali, asa ka master gyud nga abilities. Diri ko master ani. So mao ni akong gi-applyan. And hapud ang imong weaknesses. Apilon pa nila kay of course para pud ma-assess nila kung unsa nila pagtabang sa imuha kaya imong mga weaknesses. Diba? And the last question is, why should we hire you? So, kamo na gid ang manubag ana, no? Nganong kinahanglan man nga i-hire ka namo? Kinahanglan ko ninyo i-hire kay gikinahanglan ko ninyo. Anyways, it's up to you. So, fill out the blank. Kung daghan ang imong answers, you need to provide extra sheets lang. Okay. Mao to siya ang ato ang body, no? Again, 3 parts of the interview: opening, body, and the third is the closing. Closing. Acknowledgement. Interviewer provides information on the next steps of the hiring process. The interviewer thanks you, provides information on the next steps of the hiring process, and says goodbye, shakes hands. The interviewee also thanks the interviewer and expresses interest and enthusiasm regarding the next step. If the interviewer does not have a copy of your curriculum vitae, resume with your contact information, make sure to provide one before leaving. So the closing provides lang that ang nag-interview is muhatag og pagtaba thank you sa imuha, and of course mag-thank you pud ka sa iya. And ayaw gid kalimting nga naa kay gibilin nga number. Kay basin niya nag-apply ka niya sa imong resume wala nimo na sulat imong number, or ang imong mang resume alone wala na bilin. So ayaw pud kalimot that after interview pasalamat yun sa nag-interview sa imo, no? That is a very good attitude. So nahumanta sa atong last number 5. All about job interview. Next, after having a job, what behavior and attitude you showed to your companion, co-workers, or to your managers? Nakatrabaho na ka. Then, unsa ang imong gipakita nga mga batasan during your work sa imong mga kauban, no? Let's find out. Last number 6, workplace behavior and attitudes. Identify appropriate workplace behavior and attitude. In any workplace, it is expected that we behave appropriately. Here are some reminders. Okay, listen carefully. Dress neatly and appropriately for the work. So, kinahanglan pod nga ang atong mga sinina during sa trabaho is pang trabaho gyud. It depends on what company ang imong natrabahuan. Of course, kung naka sa office nga pang dress. If you are dito ka sa construction workers, lisod pod na ka Amerikana ka dito sa construction. Of course, pang trabaho gyud nga mga sinina, dili na mga sexy or unsa ba ka nga maka-distract during sa trabaho. Next, be on time. So, kinahanglan gyud nato nga on time, no? Kay og late ka, di pud ganahan ang imong managers.
Kung late ka, di pagganahan mo makauban. Be on time. Next, speak to coworkers in a positive and respectful manner. Kinahanglan kung makikistorya ta, positive dili ng negative or passive. Kinahanglan positive lang and respect your coworkers as you are respected, no? Kung girespect nimo sila, in return, respetuhon pod ka nila. Next, be open to feedback and ask for feedback. Kung istoryahan gali ka nga, anion man ang trabaho, dili man na mao ang imuha. Kung koreksyonan man galing ka is dapat open pud ka, dili kay ay mohawa na lang ko sa trabaho, di koreksyonan lagi ko. Mas maayo pa manggod ko niya. So dili pod maayo, no? Especially kung ang imo ang manager ang nag-feedback sa imuha, sa imo ang trabaho. In return, kung naapod kayo mabantayan sa imong work, you ask for feedback. Ikaw pod, pwede pod ka maka-feedback sa imong mga kauban. Next, be a team player. Kinahanglan nga player ka sa inyo ang group. Dili kay kung sa basketball pa, team player, imo tanan bola. Of course, pasa-pasa pod pag may time. Sa trabaho, do your best. And what is assigned to you, di mo pong trabahoon. Next, be honest. Kinahanglan maging honest ta sa ato ang trabaho, no? Kay bisan og wala ang atong amo, maupod niya akong gina-practice that even though walay nagtan-aw sa imo habig kay ikaw ra man isa, but sa kanta pa is ingon pa is God is watching us. Walay laing labaw nga atong amo na ang ato ang Ginoo, no? Mao gina ang atong amo kung wala ang bossing nato physically. Next, keep discussion and interaction related to work. Kung naamang galing sa trabaho, kung nata sa mga trabaho nato, kinahanglan ang ato ang mga topic is all about work. Dili tong topic nga si Kuan, si Sir, kay gwapo. Joke lang. Dili kay ang topic is bisag-ahan na lang nakapaingon kato man gyud to si Cardo Dalisay or sa teleserye. Mao man gyud to. It is all about work. Para pud ang makadungog ang ato ang mga manager or mga amo, dili pud sila makuan nga gatabi ay raman niya akong mga trabahante. So, all about work lang. Next, respect the rules of others. Kung mauna ang gi-assign nga trabaho sa iya ha, unsa man ang trabaho niya ay lahi man sa ako Of course, lahi-lahi man mo og ability and lahi-lahi mo mga skills, lahi po ang i-assign sa iya ha. Then, respect one another. Next, believe in yourself and what you do. Mo gini ang pinaka-importante, no? Sometimes makakuanta sa atong kaugalingon, dili ta mo tuo makaya day nato. And dili day nato mani usay mo tuo ta nga dili nato mabuhat. But always remember that we need to believe ourselves and always think that you can do it. This is the exercises. Answer the question below after this scenario. So, natay scenario. Listen carefully sa ato ang scenario. Grace has been working at a hotel for 4 months as a receptionist. She greets guests and answers any questions about the hotel.
Grace lives a bit far from the office, so it arriving half an hour late and is often on the phone quarreling with her aunt. Si Grace nagtrabaho sa hotel as a receptionist pero layo ang ilahang balay and always quarreling pagyud sa nagsige pagyud sila away sa iyang auntie via phone. The supervisor has given Grace 2 warnings. Giwarningan na si Grace kay sige naman siya ka-late. Saya pag yung supervisor. One day, when she arrives, she sees her supervisor helping a customer. Si supervisor na gid mismo ang nagtabang sa iyang customer, no? Kay late naman si Grace. Once the customer departs, the supervisor informs Grace that she will no longer need Grace to work for her. She need someone who can be on time, responsive to customers' needs. So what happened to Grace? Grace is fired out. Wa na ganahi ang supervisor kang Grace. Ana bata sa ato ang trabahoan? I hope dili, no? I hope wala na diri. Here are the questions. 2 points each. Number 1, what behavior lead Grace to losing her job? Unsay nakapawala sa trabaho ni Grace sa atong story previous? Number 2, do you think the supervisor made the right decision to fire Grace? Sakto ba ang decision sa iyang supervisor? Number 3, do you think the supervisor made the right decision in giving Grace 2 warnings? Kato ang pag-warning sa iyang supervisor. Do you think nga sakto ba kato? Number 4, what could have been done differently so that she would not have lost her job? So unsa may angay buhaton unta ni Grace para nga dili siya mawala ang trabaho? Number 5, is it important to keep work and family life separated? Importante ba gyud nga i-keep ang work and family life separated? Kung sa inyohang mga answer, you need to provide under sheets, no? Kay gamay ra kayo ang space diya sa atong learning activity sheet. Nobody is wrong because that is your opinion. Next, what are your habits during your job? Still, during your job. Sa mga nakatrabaho ka rin, no? Remember this. Work habits inventory. Identify appropriate workplace behaviors and attitudes. These are the exercises. Work habits inventory. 10 points. Directions. Read the descriptions given for each of the qualities listed below. Encircle the number which most accurately describes you with 5 belong to the highest and 1 is to lowest. So i-rate ninyo inyong kaugalingon natay rate diri 1 to 5. Kung strongly agree, 5. Kung strongly disagree, 1. Pero kung dili kaayo, naka sa tunga-tunga, 3. Medyo, 4. Kung dili pud kaayo disagree, natay number 2. During your work.
First word is courtesy. I am always very courteous and considerate. So, yung ana ba ka sa inyong trabahoan? Courteous ba ka? Considerate ba ka sa imong mga kauban? Always ba ka say, good morning? Mayong udto, mayong buntag. Sir, sa imong mga kauban po. Okay. Number 2, cooperation. I am friendly, helpful, and get along well with others. Okay. Ga-cooperate ba ta sa ato ang mga kauban sa trabaho? Again, 5, 4, 3, 2, 1 ang ato ang ratings. Strongly agree, strongly disagree. Number 3, initiative. I am resourceful, look for things to learn and do. No, naba kay initiative nga bisan og wala ka sugua, nagyapon kay gibuhat nga dili na angay nga isugo sa imuha kay na naman kay initiative nga mao gyud ni bisag wala pa ko sugua, buhaton na nako, and to the extent nga buhaton pa gyud nimo ang pinaka the best nga trabaho. Of course, sa imong pong pagka-resourceful, ikaw nangita gyud kag paagi bisag wala nay paagi. Next, handling criticism. I accept constructive criticism and improve greatly. So makahandle ka sa criticism, example, gisaway ka, makaya ra nimo. It is always remember na kung naay mga criticism gani, ingon pa nila, kapag ang may mangga ay may bunga, ginalabay gud na sa mga bata o bato para mga tagak ang iyang bunga. The same as a person. Kung fruitful gani ka nga tao, daghan gyud ang mo criticize sa imuha. You have a lot of criticism. But anyways, that criticism is dapat nga imong himong positive. Imo lang ibutang sa imong una nga ay mabungahon gyud ko kay na may criticism. And that will make improve yourself. Supervision. I do not need supervision while doing routine tasks. So, mao gyapon sa akong giistorya, no? Dili na ka kinahanglan suguon kung kabalo na ka sa trabaho. Pag abot sa imong trabaho, as a security guard, as a construction worker, as bisag unsa nga trabaho, buwan ay sugo. Diretso na, no? Accuracy of work. I seldom make errors and do work of very high quality. No? Kung magtrabaho ka, gamay ra kaayo ang imong mali. And ang imong trabaho with quality. Dili kay basta-basta lang ang imong pagkatrabaho. Basta-basta lang ang imong pagkapak, basta lang maskat-stapan. Humana. Kinahanglan nga with quality. Kung nagbuhat mo products, then kinahanglan lami. Kung naka sa bake shop, kinahanglan nga attractive. O kinahanglan gyud nga mapurma nimo pag-ayo ang imong mga crops o imong mga products. Accuracy of work. Next, accomplishment. I am fast and efficient. Output is well above average. Strongly agree or strongly disagree? Kinahanglan nga naka-accomplish gid ko permi sa akong ginabuhat. Ang akong trabaho karong adlaw, gipalaba ko, gipalungag, na-accomplish gid nako tanan. So, beside nga gipalaba ko o gipalungag, naglimpyo pa gid ko sa CR or anything else above average. Kinahanglan gipasubraan pa gyud ang ato ang mga trabaho. No, ingana unta ang tanan. Sana all kita. Time usage. I am industrious and concentrate very well. No?
Kung on time ang pagtrabaho, pag-stop, on time gyapon. In and out, ingana gyud ang ato ang pagtrabaho. Industrious gyud kayo nga kung kutob sa time gyud, ay hadeng kamo undang og trabaho, dili kay early or kinahanglan overtime or sakto-sakto lang gyud. Next, attendance. I am never absent except for an avoidable emergency. Kung dili gani emergency, dili gid mag-absent. Pero kung naanagali mga emergency pod, that's the time nga mo absent yun. Pero kung wala gani, dili sad. That's attendance. Apil po sa atong mga learners, no? Kung dili kasi absent, of course, ganahan po ng imong teacher sa imuha. Ganahan ang imong manager sa imuha. Ma-promote pa ka. And then, specific kayo ng punctuality. I am always on time. Murag yapog sa time usage ganiha. Kinahanglan ingon pa nila nga 8 mag-start ang imuhang duty. Unya niabot ka dito 8:30. Do you think punctual pa ka to? Kung 8 mag-start, it should be 7 or 7:30 na ka dito sa imuhang workplace. Di ba? Strongly agree ba ka na? 5. Is it 5, 4, 3, or 2 in 1? Again, just encircle the number nga mag-best describe sa imuha sa mga description. Here you go. Nakakita mo og orasan, no? Accordingly, time is gold, ingon pa nila. Because the next topic is all about time management. Demonstrate task planning and managing time. Tuloy-tuloy lang tanong kay daghan ang ato ang topic. Thank you sa nananaw karon, no? Ako lang ning ipadayon. I-greet lang mo after my discussion. Time management is the ability to use your time wisely and appropriately. It is your ability to manage your time. Personal time management skills include setting goals and planning. So the last time naka-discuss ko about setting goals, no? Unsaon na to ang atong pag-set ang atong mga goals? Of course, si Ma'am Kai naka-discuss po daw about time management. So number 1 is setting goals and planning. Mo gini ang skills gibalik-balik because this is very important. Number 2, prioritizing what you need to do in a day, a week, month, etc. So, i-prioritize gyud ang imong mga trabaho. Karon nga adlaw, it is accomplished only one day, or 1 week, in 1 month. Making decision about important choices. Kinahanglan nga maayo gid ang imong pagpili, no? Those are katulang mga importante nga mga butang ang ato ang pangbuhaton, dili to mga dili na ka-important, just like maglaag or sa bakha nga mga unimportant, matulog. Make decision about that. Next, scheduling what you need to do. Schedule yun na ang ato ang mga kinahanglan nga gabang buhaton. Time management again. Exercises. Show your daily schedule for a week. Reflect the time by hour. Include your study time with the learning activity sheets in your schedule. So, atong activity is weekly. Isa lang good ka week ang ato ang
gipabuhat karon. So, morning, specific ang time ha. Nagmata kag 4 o'clock, then 4 o'clock to 4:30, nagmata ko, nagpilo sa, nga nagid ka specific. So, kinahanglan nga mag-provide mo another sheet kay gamay kaya nga to ang that is only a sample. Sa Monday, nga ang Sunday day nag-start diri sa atong activity sheet, no? Unsa nga time, unsa nga activity. Morning and afternoon. Taman sa matulog ka. Start sa Sunday, unsay mong activity sa buntag. Pag kumanimog mata, pamahaw, nagtrabaho, naniod do. Okay. Be specific and be practical. Imo gyud nga experience ang imong butang. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. So, I hope na sabta na nga ito ang activity. Here we go. Summative test on leadership and teamwork. Nanata sa summative test. So, tanawa ang inyong mga last learning activity sheet. First activity, true or false. Circle your answer for each statement. Number 1. A biodata and application letter cover the same thing. Is it true or false? Biodata and application, pareha ba? Number 2. When you disagree with your co-workers, it is best to avoid an argument by avoiding contact and not listening to his or her ideas. Is it true or false? Kung nag-disagree mo, according to your experience. Number 3, dressing properly, being on time, being respectful, and being honest will help you keep a job. Is it true or false? Number 4, to manage your time at work and make sure it does not interfere with your personal life, get work tasks done quickly. Regardless of the quality of your work you do. So, is it true ba or false? Tinuod ba nga ma-manage nimo ang time nimo o ang imong trabaho? Apil ang imong mga personal life. Next activity, multiple choice. Circle your answer for each statement. Number 1, ways to find work include. Okay, choices is A, friends and family. B, newspaper, advertisement, job notices, and D, all of the above. Asa ta makakitag trabaho ato nga mga choices? Number 2, good time management involves prioritizing what needs to be done. Letter A. Letter B, avoiding distractions. Letter C, staying focused on the task. Letter D, all of the above. Number 3, your work is a server in a restaurant. Friday are usually busy and days are short of staff. But you really want to go out dancing with your friends. You should. Letter A, not show up to work. B, show up to work but leave early. Letter C, plan another evening for dancing with your friends. Letter D, tell your employer that you are sick. It depends upon you. So answer it honestly and appropriately. Alright, so nahuman gyud ang ato ang 5 ka activity sheets, no? For more question, information, i-PM lang ang inyong mga teachers sa
Facebook, pwede po sa ilang among mga cellphones para matubag ang inyong mga pangutana. At this moment, ako ang ipaabot ang akong pagpasalamat no sa ato ang mga barangay officials nga nagsuporta sa ALS. Ilabi na po sa ako ang mga barangay captain sa akong mga areas like Malupo, Manolo Fortich, Bukidnon, uban sa ilang barangay captain Ramer M. Linuhon, sa councils, secretary and treasurers, SK, sa ilang pag-donate sa amo ang school and office supply worth 3,000 pesos. Thank you so much, Barangay Malupo. Sa ato pong barangay Gilang-Gilang, Barangay and SK Council headed by our Honorable Marilo E. Humawan. Salamat kay Kap, uban sa imo ang mga SK o Barangay Council. Sa inyo ang cheque nga gihatag, ipa-encash nato ni karon pagkahuman worth 3,000 pesos. Sa ato pong LGU Manolo Fortich no, sa paghatag nila og daghan nga bond paper sa district para sa reproduction of modules headed by our Honorable Mayor Clive D. Quino. Thank you po sa ato ang Public School District Supervisor Ma'am Jocelyn Flores, Ma'am Jenny, and all the district personnel sa pag-share sa amuha sa alternative learning system sa inyong blessing ng mga bond papers. Thank you. Sa Barangay Santiago, walay hunong pag-suporta ni Barangay Captain Jervel Sinagunya, Kagawad Helivern Mungkado, ug uban pa nga mga council. Sa atong SK chairman nga maugid ang nangunay kay maupod ang ato ang instructional manager sa Santiago. Thank you so much sa inyong mga donation ug sa umaabot pa nga mga donasyon. Salamat and maayong Pasko. Sa atong Manolo Fortich Central School no, diri sa Manolo, headed by Sir Arjan. Thank you so much sir sa imong pag-share sa amo apod sa mga bond papers. Great po na ako ang Manolo Fortich 4. They are having IP-Ed seminar. Muapas ra ko diha karon taud-taud. Naapa ko diri sa inyong radyo natin station. Naapa ko sa Kahanginan. Greet na ko ang mga writers diha. Ug ako mga kauban nga illustrators. Sir Eman, Sir Eric. Sa ato mga facilitators karon diha. Go IP-Ed, maayad ha sa salom ta inyo alan. Greet na ko ang mga taga Santiago Integrated Schools, Gilang-Gilang Integrated School, isa ra day, and Impacville Elementary School. Maugid na ako ang mga base nga mga schools kung na ako sa Bukid. Thank you po sa mga school head nga mga eskwelano, Sir Maurice, Ma'am Susan Saa, and Ma'am Lady Me Waminal. Shout out sa ako ang amigo nga si Renoel Duverte na sa Municipal Gym. Salamat sa pag-tutor no sa atong live streaming. Si Ronel Abriol for the technicality sa atong mga laptops. Sa atong laptop no. Sa ako mga best friends sa Manolo Fortich 4 nga mga boys. Pag-greet pod sila kay magbahay unya niya akong mga amigo. Sir Jaime, Sir Wilson, Sir Roldan, Sir Gaston, and Louie, o uban pa, Sir Romel. Daghan gid sila. Sa tanan nga nagtanaw og naminaw sa atong FB Live, thank you so much for watching. Karong kabuntagon, Ma'am Jenny Salon. Thank you so much, Ma'am. Ma'am Evangeline Lisira, Sir Jose Salvo, Kuya Peps, maayad pagpaliman. Okay. Of course, dili gid nato kalimtan og pagpasalamat ang ato ang radyo natin Manolo Fortich kay sila gid ang hinungdan no nga
natay ingani nga program sa Manolo Portits ALS. I hope nga magpadayon sila suporta sa ato. Okay. Salamat po sa ato mga staff diri nga kanunay nag-assist sa ato DJ Hunter and Kuya Peps and other na mga staff diri sa radyo natin. Ayaw mo kalimot this coming Thursday 8:30 to 9:30 Sir Nicolas Butaya ang magtutudlo ninyo nga nakaschedule. Then this coming Saturday 9 to 10 is Ma'am Catlea Christine de los Santos. Again, dako kay namong pasalamat sa Manolo Fortich LGU Local Government Unit sa ato ang Municipal Mayor gyud nga siya gyud ang hinungdan sa ato ang programa, Mayor Clive D. Quinio and Vice Mayor Miguel Di Mata sa tanan-tanan, no? Sa ato ang mga learners, daghan-daghan na tawag bond paper and naka-reproduce na po tawag mga learning activity sheets. I hope nga ansiran good na ninyo ayo. Even sa mga elementary and high school learners, no? Sa mga estudyante, palihog sad kog answer sa inyong module kay nabilar ang mga teacher ana pag sort, nabilar pag stapler, nabilar sila pag prepare sa mga modules. Dilipod lalim gyud ang mga trabaho sa mga teachers. I salute you gid sa akong mga kauban. We have still 5 minutes. I-greet yun na ko ang tanan kay hapit na ang December. Pila na lang ka days to go. Christmas na. Mag-Christmas gyapon ta. Even pandemic. So Merry Christmas and a Happy New Year sa tanan nga naminaw. Happy watching, Nigel Ching. Good morning. Sa mga frontliners, no, na naminaw karon, nakitaan gid ninyo sa ato ang Facebook Live. Nakita di stop coronavirus, and we thank you frontliners for your service to the nation. We salute you. Hashtag we heal as one. So, hangtod diri na lang
tataman kay nahuman naman po atong topic hangtod sa sunod nga higayon kita mag-uban-uban sa atong programang ALS School on Air DepEd program. Daghang salamat sa pagpaminaw ug pag-view sa ato ang live stream. Inyo nang i-share sa inyong mga classmates aron makabalupod sila sa ato ang mga nahisgutan. Ako si Anthony Edmond Gunhay Dumaog, inyong magtutudlo karong adlaw. Daghang salamat, stay safe, and God bless us all. Good morning. Maukadto ang programang Tulungaan sa Kahanginan, programa o mga pagtulunan nga gigahin sa Alternative Learning System para sa mga kabataan o mga idaran nga gustong makakaton dinhi sa Tulungaan sa Kahanginan. Hangtod sa sunod nga ngayon, daghang salamat. Over the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news.